crop top shirt galing Palawan. Ipinakita na ni Kuya Brooks. At Kuya Brooks hindi na nakatiis. At bakit? At binanggit niya, hindi sinungaling ang anak ko. Samahan niyo guys na gumawa ng video reaction, commentary dito sa ating YouTube channel. At simulan natin to guys. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Magandang araw sa lahat ng mga nagmamahal dito sa One Kalingap, One Family. And this is your host and reactor, Marzano TV 2.0. At syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. Please like and share, and at the same time guys, gusto ko muna i-shoutout lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap, especially mga kapwa OFW natin, mga lola at lola, at syempre sa mga tito at titas. At the same time, yung mga kapwa natin dyan na mga Kalingap supporters, shoutout po sa inyo. No, at the same time sa lahat ng may kaarawan ngayong July 19, araw ng Biyernes, happy birthday po. At talagang ngayon, Friday night. Yung iba Friday night medyo mag-i-enjoy, di ba? Pero anyway guys, mas mag-i-enjoy tayo dito sa upload sa live ni Kuya Brooks, Kuya Brooks na walang kasinungalingan. What the fuck? Ano kaya ibig sabihin nito guys? Pero syempre guys, bago tayo mag-start, gusto ko mo lang i-shoutout ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At syempre, kasama siya sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Napaka-innovative at napakabait at matulungin sa kapwa. Ang nag-iisang direktor ng Kalingap na nagpapa-viral. Nag-iisang Kalingap Pro. At syempre, di natin kakalimutan guys, ang good advisor. Ang nagpapaalala sa atin, nagbibigay ng paalala, warning, at syempre informasyon lalo sa mga re-uploader. At na dapat respetuhin at suportahan. Ang nag-iisa Ate Edna Vlogs. Always support sa kanyang upload at lives. Shout kay Ate Edna. And syempre shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap partners, katulad ni Kalingap Bobby, Kuya Brooks, Kalingap Dan, Mr. J, at syempre Ma'am Jack Tapia Matupa. At syempre si Happy Kalingap Edu. At nandyan din ang mahal ni Carla, si Kalingap Jomar. Nandyan din si Kuya David Vlogs. At syempre ang nag-iisang Ruel of Manalag kasama ang kanyang minamahal na si Langga Rachel Morales. At syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap partners. At syempre shoutout din po sa Kalingap Singapore Reactors. Shoutout po sa inyo lahat. Naway laging sumainyo.
At medyo mainit-init to guys ha. Talaga naman na medyo mainit-init ha. Dahil ano to guys, talaga namang grabe to ano. Talagang title pa ng thumbnail natin. Crop top shirt exposed. Ito na nga yung sinasabi natin guys, no. At magkakaalaman na. No, ito na ata yung katotohanan na ibibitaw ata ni Kuya Brooks. Pakinggan natin to guys at panoorin natin. At syempre shoutout din po sa lahat ng aking mga viewers, especially sa lahat ng mga silent viewers, no. Disclaimer lang po, nandito po tayo para mag-react, no. Hindi po tayo makikipag-away dito, hindi po tayo maninira. At ito na nga isisiwalat na ni Kuya Brooks ang katotohanan. At bakit niya nagawa to, no? Ano yung nag-push siya kanya, bakit niya kailangan to ipakita. At tasamahan nyo guys na i-react. Okay? At simulan natin ito guys. Tara, let's bagis guys. Titigil na. Kaso lang, ito na naman, panibago na naman. Kagabi ko lang na panood. Kawawa yung isang kalingap vlogger na talaga namang ayaw nilang tigilan. Bakit Kuya Kuya marami tayong nababasa doon. Sila ay nanalangin pa, no? Nanalangin sila na bumaksak ka. Ha? Huwag ka nang mag-charity, mga ganun ba? Masama, alam nyo guys, masama yan. Yung mga nagsasabi niyan, itong kung totoo man na sinasabi ni Kuya Brooks guys ha, masama po yan. No? Biri mo, ipapanalangin mo na bumaksak. Nak ng pateng. Dinamay nyo pa Diyos sa kalokohan nyo. Sabi nga sa Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Tapos kayo ipapanalangin nyo na bumaksak, mga sasama ng ugali nyo. Hindi ba guys na nakaka-visit yung mga ganun tao? Nak ng pateng ano? Tuloy natin. Hindi na alam na imbis na makatulong sa ating mga kababayan, dahil nandun sa crop top na yan. Ayan. So, ayun na maniwala na si vlogger na ito ay sinungaling. Oh. Gusto pa nilang mangyari na wag nang tumulong sa ating kababayan kasi gusto nila ganon? Pabaksakin. Grabe no, alam nyo guys, walang personalan. Pag gano'n, no, pag may mga ganyang issue, dinadamay yung personal na bagay, no. Mali po yan. Actually ako disagree ako sa ganyan. No, huwag nyo idamay yung, kung nag-charity yung tao, huwag nyo idamay. Labas yun. No? Walang personalan. Di ba? Actually, kunwari, usapang crop top. Pero bakit kailangan dumating sa point na magkasumbatan ng gano'n, di ba? Tuloy natin. Parang gano'n na nga nangyayari. So, ang daming gustong mangyari na nanalangin talaga na wag nang mag-love team, wag nang ano man yung mga sinasabi. Talagang sila pa nagde-decide, Kuya Brooks na wag na mag-love team. So, ibig sabihin, sila pwede, kayo bawal. Pambihira talaga sa Pilipinas, ano? Talagang very controlling. May mga ganyan tao pala, no? Ng pati. Sabi nilang pangit dun sa taong yan. So, gusto nilang hawakan hanggang yung pinsan niya. Gusto niyang hawakan yung mga vloggers na ito na sila yung hanggat maaari sila yung masusunod. No? Sila masusunod. Dak ng pateng. So, di po pwede yun. So, hindi naman nila may kung tutuusin, wala silang karapatan na magsalita ng gano'n kasi tama. Unang-una, yung ginagawa naman ng mga ito, pagtulong. Yes. So, kung meron mga inside na mga pang-good vibes, yun ay dagdag lang sa sa pagtulong kung meron mga revenue. So, walang masama doon. Yes, tama. Agree ako doon, Kuya Brooks. Wala talaga masama kung gumawa man ng love team, di ba? Kailan naging masama ang love team? Because of nawala lang yung favorite yung love team? Kalokohan yan, guys. Kahit magpunta kayo ng Senado, hindi kayo pakikinggan.
Love team lang yan. Move on. Tuloy natin to, guys. Pero itong mga taong ayaw tigilan dahil nga sa kanilang mga nakikita na wala daw karapatan na magiging vlogger ito, charity vlogger, kasi ginagamit lang daw nila yung kunyari sila ay tumutulong, parang gano'n na po lumalabas sa aking mga observation. Buti sila alam nila, no? Tandaan nyo, alam nyo guys tandaan nyo, madaling magbintang, pero mahirap patunayan. Kahit magpatulpo ka pa. Werte na yun tayo. Mabira kayo pag kayo pwede. Kahit anong sabihin nyo, pwede. Kahit manira kayo ng kapwa nyo, pwede. At nagagawa nyo pang manalangin na bumaksak yung tao, kayo pwede. Tapos yung ibang tao, pag nagka-charity, bawal. Sila yung mali. Saan nyo nabasa yun, guys? Because nawala lang yung love team, feeling nyo parang pumatay na yung tao? Ganun ba yun? Dahil lang sa love team? Kung durugin nyo at ipapanalangin nyo na pabumaksak? Katarantaduhan yan. Sino mas masama? Ang tanong ko sa inyo, sino mas masama? Mas masama yung tao na nag-iisip at ang matindi na nanalangin na bumaksak ang kanyang kapwa. Sabi nga sa Biblia, mahalin mo ang kaaway. Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa, sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo pa yung kaliwa. Aba kayo matindi, talagang ipinalangin nyo pa. Ano yan, nakapatay ng tao para manduro kayo ng kapwa at manalangin kayo ng ganyan? Mga sasama na ugali nyo, Tuloy natin to, naklang pating, Sa mga nababasa ko doon sa comment na hindi naman karapat-dapat na mangyari yon. Kaya lang may mga taong masakit magsalita, may mga taong ganyan talaga, Kuya Brooks. talaga namang akala nila sila lang yung may karapatan na magsalita. So tayo naman may karapatan tayo magsalita. Kuya Brooks, kasi mga perfect yung mga yan. Kaya natatawa nga ako, alam nyo guys, totoo lang, pasensya na po, wala namang sinasabi against sa kanila na masama, Ang nawala lang naman, love team. Pero kung makapagsalita sila dun sa tao, lalo na kaya guys, kay Kalingap Dan, pag makapagsalita, kesyo babaero daw, sabi ko, sama na ugali, judgmental. Alam nyo guys, di porket merong ito guys, honestly, in general speaking, hindi porket marami nakarelasyon, babaero na. Masama na ugali. No, hindi nyo alam ang istorya behind. Maraming ako kilala dyan, marami siya naging boyfriend pero later on, nagkaroon siya ng talagang para sa kanya. O ngayon, kasal na sila, maganda pa buhay nila. Normal lang naman yung tao, may mga relasyon na pinapasok. Ito guys, in general, advice. Normal naman sa tao na talaga minsan, magmamahal ka, tapos masasaktan ka, maghihiwalay ka. Normal lang naman yung guys, Di ba? Nangyayari naman kahit kanino yan. Kahit ka artista, nangyayari yan, Lalo pa kung charity vlogger yan, anak ng pati. Diba? Tuloy natin. Salita o opinion natin para po atin pong mabigyan ng linaw at mabigyan po natin ng ano ang katotohanan. Yes, okay. Okay. So, ang ebidensya po ay nasa bahay na. Ayan na. Hiniram ko yon Ebidensya para to na. makita nyo kung siya ay nagsabi ng totoo. Okay, kuya. At hanggang hindi nyo makikita, talaga namang hindi kayo maniniwala.
Pwede ba natin ipakita ni? So talagang na-push dito si Kuya Brooks na ipakita kasi merong ayaw maniwala. Ano ba yan? Pero tuloy mo na natin to, anak ng pati. Di ba kunin natin yun? Kunin mo daw doon sa tinago mo. Kasi sabi ko doon sa anak ko na ako na magbigay kay Hana hanggang sa pagdating niya dito sa Oktobre. Birthday ko kasi yun. Sila pupunta dito. Ako na mismo magbigay sa kanya. Kinuha ko yun doon sa apartment niya. So kinuha ni Kuya Brooks apartment ni Kalingap Dan. Tama ba, no? Nandun pa sa loob ng plastic na galing pa sa laundry. Naka-plastic pa. No? Sa laundry para lang napalabhan niya. So, totoo na pinalabhan niya. Okay. So, kung sinasabi ni Kuya Brooks na totoo na pinalabhan niya yung damit, di ibig sabihin talagang yun, para yung sa kapatid. So, dito dapat, kung ipapakita ni Kuya Brooks to, ito na yung katotohanan, di ba? Lumalabas. Kung ipapakita ni Kuya Brooks yung t-shirt na ito, para sa akin, ito na yung Kasi last time, wala tayong ebidensya, di ba? Ngayon, inilabas ni Kuya Brooks. So, ito na yung ebidensya. Malakas, kahit naman sa andaaning kahit naman sa husgado, no? Basta sa korte. As long as meron kang ebidensya, may ebidensya na ilalabas, malaking yung guys, malaking patunay yon, no? Di ba? So, lumalabas, hindi yung t-shirt based dito kay Kuya Brooks. Kung papakita niya ngayon, lumalabas na hindi talaga yung suot ni Joy, hindi galing kay Dan. Tama ba? Pero anyway, tuloy natin to guys. So, ganun siya sinasabi niya na pinalabhan niya. So, maraming naniwala. Gusto agad-agad, gusto ipakita. Yung time niya na siya nag-live. Ano ipapakita? Nasa loob, nandun na sa labahan. Tama nga naman, nasa labahan. No? Ano ba naman si Kuya Brooks doon? Ngayon, papakita natin yung vlog ko na yan, baka bukas ipapakita ko sa inyo. Bukas iba-vlog ni Kuya Brooks. Okay. Hanggang ako'y pumatok sa pintuan nila na hindi man niya alam na ako'y darating. Sinusurpresa ko rin siya at gusto ko rin malaman ng katotohanan. Kasi ayaw ko din bilang tatay na nagsisinungaling yung anak ko. Sa bagay, tama naman din, no? Bilang tatay. Kahit sino ba namang tatay ang gusto magsinungaling ng anak? Di ba? Di ba? Actually, napansin ko rito, parang ang dating, ni-raid ni Kuya Brooks yung bahay ni Kalingap Dan. Kumbaga, on the spot niya pinuntahan yung bahay. Yun ang dating sa akin Kumbaga, ni-raid, hindi alam ni Kalingap Dan na pupunta yung tatay niya at i-raid nga ni Kuya Brooks itong bahay ni Kalingap Dan at para makita yung ebidensya. Okay, tuloy natin. Kasi una-una siya nasa social media na at siya ay nakikita siya sa mga karamihan ngayon, para ina-idol nga siya sa mga karamihan. So, ito galing yan doon sa kung saan. Ito na nga. Doon sa apartment kung saan nakatira si Kalingap Dan. Ito ito yung sinasabi niyo na hindi totoo. Ayan na. Malinaw Ala. Ayan, nasa akin to. Kinuha ko sa kanya to. Ito yung no. Tapos kung titignan natin yung pinaka dun sa ni Kalingap Rab, no. So kakulay talaga, kung titignan natin, guys, Kakulay na kakulay, So talagang parehas na parehas. Ito yung magiging question ng iba, for sure, no. Talagang parehas na parehas. So ang magiging tanong lang dito kung kanino galing talaga itong t-shirt na to. Ngayon na mangyari naman, siguro. Pero alam nyo guys, tapusin na natin to. Actually, para sa akin comment ko lang to guys hindi to matapos-tapos At both side lang magkakaproblema. Pero para kung ako tatanungin nyo guys, siguro maganda ma-stop na to. Hindi naman na kailangan natin tanongin Para sa akin, sabihin na natin. Hindi ito, for the sake of argument, no? Hindi to galing kay Kalingap Dan. Ito t-shirt. Pero sa akin, wala naman akong pakialam Ang sa akin lang. Kung kunwari, for example lang guys, no? Talagang gusto ni Papa Dan si Joy, wala tayong magagawa. What the fuck? May crop top man, wala. What the fuck? At the same time, yung mga ngiti ni Papa Dan ay talaga namang ganito. Tulad niya, no? Yung ngiti ni Papa Dan ay talagang pag nakikita si Joy, talagang matinding ngiti. Tingnan nyo guys, Ito guys, for lang to, good vibes lang, huwag yung seryosohin di ba? Kung ganyan ang ngiti ni Papa Dan, What the fuck? Pero
Pero lumalabas talaga na hindi talaga galing kay Joy, ay kay Papa Dan itong t-shirt. Pero almost same no? Kung titignan nyo guys, same na same talaga O, di ba? Talagang makikita mo rito, same na same yung t-shirt, di ba? So, pero nasa inyo yan guys, kung ano paniniwala nyo, no? Pero sa akin, as long as pinakita na ni Kuya Brooks to, ibig sabihin, talagang hindi galing kay Kalingap Dan itong t-shirt ni Joy. Siguro maaari may bumili din or I don't know guys, no? At hindi natin alam, pero ako ngayon for now papaniwalaan ko si Kuya Brooks na itong t-shirt na to ay nandito nga pinalaba lang ni Kalingap Dan. So sa point na to guys, pero makikita mo talaga identical lang talaga, no? Kulay na kulay, ano? Hindi ko lang kasi makita ng malapitan para ma-compare, di ba? Pero identical siya. Siguro maaaring ang tinitignan ko guys, pasensya na po tinitignan ko kung nakita ko na. Alam nyo guys, totoo sinasabi ni Kuya Brooks. Nakita ko na. Hindi po nagsisinungaling si Kuya Brooks. Nakita ko na magkatulad lang sila, talagang almost same talaga, ano. Pero kung titignan po natin siya maigi, no, kung pupuntahan natin kay yung teka lang guys, alisin ko to. Pupuntahan natin kay Kuya Brooks. Meron ako napansin, no. So I don't know kung ma-zoom in natin kung kasi almost same talaga siya, guys. Pasensya na po, ganito ko kakulit So ang pinagkaiba lang nito guys, itong portion na to. Kung ako titingin itong portion na to. Ito portion to. Ito dito po yung medyo nakita kong parang malaki yung pagkakaiba. So try natin na screenshot to, ganyan. So ito yung pagkakaiba niya. So napansin ko lang guys. Pasensya na po guys, ganito ako mag-react So tingnan natin guys, para lumalabas kasi para sa akin guys, para mayroong pagkakaiba, no? Kung titingnan mo ng malapitan, ayan talagang hindi, talagang ganun talaga yung ang hirap guys, talagang same talaga Tinitignan ko, ayan talagang same mahirap to guys. Pero anyway, as long as ako sa akin sa point na to, baka nga, hindi ko kasi alam guys yung both side Dapat si Joy magsalita rin kung maaari. Pero wag na lang. Mahalaga may Dan Joy. Saka wala naman mangyayari yan guys malaman man natin ang totoo, di ba? Sabi na natin, hindi naman talaga nang galing kay Papa Dan. Wala pa rin naman problema yun. At nalaman natin na ito'y nalaman natin na galing malaman man natin na ito ay galing kay Papa Dan, malaman man natin na hindi to galing kay Papa Dan, wala pa rin naman problema as long as may Dan Joy na Anyway, comment ko lang yan guys tuloy natin to. Kaya gusto kong malaman ng katotohanan. Yan po ito po yun. Ito po yung sampal sa mukha nyo. Sampal sa mukha nyo? Maaari kasi guys na talaga nagkataon. Kasi sometimes, alam nyo naman, may mga pagkakataon talaga coincident na talaga nabili. Syempre, malay mo, isang store lang. Natural, magkamukha yung damit, di ba? Normal yan guys. Pero as long as pinakita ni Kuya Brooks ito, pinakita na to ni Kuya Brooks, ibig sabihin ay talagang to guys, papaniwala natin si Kuya Brooks ito. Kasi meron siya ebidensya, di ba? Tuloy natin to. Sabi niyo na nagsisinungaling si Kalingap Dan. Yan. Okay. Ito na yan. Nasa akin ngayon. Ngayon, sabi ko sa anak ko, si Kalingap Dan, ako na lang magbigay kay Hana. Sabi niya, bahala ka pa. Yun. So, ibig sabihin para to sa kapatid niya. Okay. Ano masasabi ngayon dito? Na nandito na sa akin. Ako mismo, gusto kong malaman ang katotohanan. Siya ba'y nagsisinungaling o sabi ng totoo? Yan, totoo na pinalabhan niya. Kasi sinasabi niyo, hindi niya mapapakita. Ito na. Alam mo, saan niya kinuha to? Naka-plastic pa. Ibig sabihin, galing pa sa labahan. At kasama ng ibang damit niya. Tapos binigyan niya kay Elena at binuklat kay Elena. Yan, mayroon akong upload nito. At hindi niya alam na pupunta doon. Pinopress ko din siya para malaman ko yung katotohanan. Ayan, Ayan po. Pero alam mo Kuya Brooks, para sa akin wala ka namang kailangan na ipailiwanag
Alam mo, sa totoo lang, walang dapat ipaliwanag si Kuya Brooks. Para sa akin to, alam niyo bakit? Buhay nila yan eh. Yung mga views, wala namang pakialam yan eh. Ano to guys, ako lang, honestly speaking, buhay nila Kuya Brooks yan, buhay nila Kalingap Dan yan eh. Personal life yan. Tutusin ako, labas ako dyan eh. Totoo man yan o hindi, wala kang karapatan. Personal life nila yan, privacy yan. Para sa akin to guys, opinion ko lang Parang sa akin na ano lang, naawa lang din ako kay ano. Bagay, I'm proud kay Kuya Brooks kasi pinakita niya yung pagiging mapagmahal na magulang. Natural guys, nasasaktan yan. Binabanatan yung anak niya, di ba? At syempre, natuloy sa tatay yan na ipagtanggol yung anak niya. No, that's a nature, no? That's a human nature. Kahit ngayong aso nga, awa kami tuta kung hindi ka agatin ng tatay tsaka ng nanay na aso. Di ba? Ganun ka, ano, lalo na magulang, tao pa kaya, di ba? So, tuloy natin to guys. Masasabi niyo dito, na nandito na sa aking kamay, ang inyong inaasam-asam na makita. Ayan na. So, anyway, sa akin naman guys, ako sa point na to, napapansin ko naman dito, wala namang kailangan ipaliwanag si Kuya Brooks. At I don't know, sa mga magko-comment guys, ano masasabi nyo rito? Na ngayon pinakita ni Kuya Brooks. Para sa akin kasi, totoo man o hindi, itong crop top, okay pa rin. Okay lang eh. Alam niyo kung bakit? Wala namang kinalaman to. Kumbaga, kung wala naman to kinalaman sa love team pa rin eh. Kasi that's a personal thing, guys. That's a private life. That's a personal things ni Kalingap Dan na hindi naman dapat pakialaman ng mga viewers. Sabi ng iba, nasa social media siya. Oo, nasa social media, pero wala ka pa rin pakialam sa personal life niyan. Sabi na natin, merong special someone niya, wala ka pa rin karapatan. Tama ba ako? Tama ako. Di ba guys, di ba? I mean, totohanan lang, di ba? Totohanan lang. Wala naman talaga yung karapatan dyan sa sinasabi na ni Kuya Brooks. Hindi niya naman kailangan magpaliwanag Yun ang katotohanan doon, no? Mayroon ako nabasa dito ng comments, so try natin tong ano. So maganda sinagot to ni Kuya Brooks Basahin natin yung comments guys, ano. So nag-comment si Mary Rosa Campos. Sabi niya rito, bakit hindi kaagad pinakita ng hinihingi ng mga supporters na ipakita kaagad? Bakit ngayon lang walang pinakita si Kalingap Dan? Sabi nga ni Kuya Brooks, nasa labahan di ba? Di ba? Tingnan natin guys yung anong comment dito. Ang daming comment Sabi niya, good evening Kuya Brooks, like and Dan. Ito. Teka lang guys Sabi niya, Vilumibaw. Kahit saan nyo tignan, may nasaktan, di nyo rin masisisi ang iba. Sana si Dan pinaglaban ng love team nila. Sayang. Wala tayong magagawa. Alam nyo guys, kit ipinaglaban ni Kalingap Dan yan. No? Kung talagang, for example guys, dahil lang love team naman guys, ang may hawak si Kalingap Rob. At the same time, binabash nga si Kalingap Rob. Si Kalingap Rob, si Kuya Bal, at si Kalingap Dan. So, very toxic. Kahit naman sino, guys, ba't mo ipaglalaban? Mismong ibang mga followers ang binabash siya. Diba? Pero tama lang yung point niya. Ma'am Marilo, huwag niyo mapagkamalian. Ma'am Marvy Lumibaw, no? Huwag niyo mapagkamalian. Pero ang point ko lang, paano mo ipaglalaban kung ikaw ay binabash din? Diba? I mean, logic lang guys, diba? Hanap tayo ng guys. Sabi ni JJ, siguro naman kung ipinakita niya kaagad, wala sigurong gulo na mangyari bago niya ipakita tapos naghiwalay na sila. At alam nyo guys kasi, para sa akin, hindi mo naman masisisi si Kuya Brooks na ipakita dahil nasaktan nga Binabash yung anak niya hanggang till now, binabash yung kanyang anak. Normal na masaktan yan, di ba?
Talaga ako naman naiintindihan ko na may mga naawa kay Medit. Naiintindihan ko naman yung guys. Kaya lang guys, let's move on. Let's move on. At si Medit naman, maganda na yung ano niya. Meron na siya, umalis na siya sa Kalingap. Tapos meron pa siya YouTube channel. So, I think that's enough. No? Para mawala na yung gulo. Ikaw pa rin, pangarap na muling makapili. Sabi ni Globon, Kuya Brooks, saludo ako sa iyo. Ama ka talaga na mapagmahal. Ipinagtatanggol mo ang anak mo. Pero sorry po ang mga Pilipino matalino. Based sa mga nababasang comments, well planned daw. Number 1, hindi binili ni Beyonce itong t-shirt. Number 2, nag-iisang blouse na yan sa store. Number 3, sinabi ni Ate Edna sa vlog niya noong t-shirt na ibinigay ni Dan kay Joy, siguro po pa, ay, yung sinabi ni Ate Edna, number 3. Yung sinabi ni Ate Edna, hindi po siya sure nun. Sinabi lang ni Ate Edna, alam nyo guys, sinabi lang ni Ate Edna, na updated siya sa nangyayari. Yung suot ni Dan, yung suot ni Joy na galing kay Dan. Kasi yun yung umiikot sa community. Pero hindi sinabi ni Ate Edna, na hindi niya kinonfirm yun guys. Hindi niya kinonfirm yun na galing talaga kay Dan yun. Naalala ko live ni Ate Edna yun, no? Kung papanoorin niyo maigi, hindi naman po sinabi ni Ate Edna malinaw. Sinabi niya lang. Kasi may nag-comment dun sa live niya. So sabi ni Ate Edna, yung binigay ni Dan kay Joy? Kasi umiikot yun eh. Nagsisirculate yung usapan na yun eh. Updated lang si Ate Edna pero hindi niya kinonfirm. Panoorin niyo ng buo yung live ni Ate Edna. Tsaka unawain yung sinasabi ni Ate Edna. Hindi kinonfirm ni Ate Edna yun. Siguro panoorin niyo pagdutungin, panoorin niyo pagdutungin mga vlogs ni Dan sa Palawan nung sinabi niya na binili niya para samahan niya yung t-shirt. Si Olive TV sa Palawan nung hindi binili ni Beyonce kasi mahal yung t-shirt. Yung vlog natin Edna t-shirt ibinigay kay Joy at kay Kalinga Prab vlog noong nag-enroll si Joy Action ni Bobby. Tignan ninyo. Thanks for trying to convince your viewers. Anyway, for me kasi ako hindi ako pwedeng mag-conclude kasi hindi ko lahat nakakausap eh. No, not unless lahat mag-uusap-usap, no. Pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi no need naman 'yan. Malaman natin man ang katotohanan, wala na. You know why? Meron ng Danjoy eh. Paano tsaka umalis na si Medit? 'Di ba? Kung hindi umalis si Medit, baka nga sabi ni Kalinga Prab dun sa vlog nila eh. Kung nag-stay lang, sabi nga niya, hindi naman niya sinabing aalisin niya eh. Sabi niya, mahal niya bumalik, no? Mag-vlog ulit, Medit. Kailan umalis si Medit? No? At guys, nababanggit ko lang, ano? Pero siya hindi siya umalis. Siguro pwede pang ipaglaban. Kailan umalis siya? Ngayon, syempre, kailangan din nila, nawalan sila ng love team. So, kailangan ni Kalinga Prab na gumawa ng panibagong love team. Di ba? Pero, let's see guys, kung itutuloy itong Danjoy. Pero shoutout po sa lahat ng mga guys dandit ha. Huwag po kayo masaktan sa sinasabi ko, ano. Alam ko marami mga dandit na mababait at naiintindihan ko naman po kayo guys. Iba kasi nagko-comment parang sigurado ikaw ang gusto kong ipanalo, ikaw pa rin ang pipiliin ko hanggang sa pagtanda aking low. Hindi ko natin makuha guys no? May gusto kong mabasa rito eh. Yan sabi, move on na po. Okay naman si Medit at Danjoy era na. Alam mo ito yung hinahanap kong comment. Sabi niya, ni Ferlinda Juanino. Sabi niya, move on na po. Okay naman si Medit at Danjoy era na. Okay na yan, Kuya Brooks. Nagpaalam ng maayos si Medit. O, diba guys? Exactly guys. Maayos na nagpaalam si Medit. Diba? Parang lalo, diba? Okay na Kuya Brooks. Nagpaalam ng maayos si Medit. Masaya na. Danjoy first patient nga daw si Dan. Kahit hindi pa nag-start classes. Way to go, Danjoy. Diba? Ganda ng comment niya guys. For me, okay ito. Diba? At least sabi natin, move on na po. Wala tayong magagawa doon. Move on na. Sabi ni Alorna Paredes, our med is good, understand, loving, sweet. So matalino, napakalawak ng pangunawa niya sa lahat ng hamon ng buhay na we love you and just love you more. Di ba may mababait na mga Medit supporters? Sana yung mga ganitong comment guys. Ito yung gusto ko. kinakausap ka at sweet na sweet kang talaga, medyo may hope. Diba guys? Ay, talaga naman. Magising pa.
Sabi ni Nang, ako po walang pinapanigan ng love team ng Kalingap. Pinapanood ko lahat to support Kalingap pula sa region, si Kuya Bal, hanggang kay Kalingap Rob, naging vlogger din. Pero naiyak ako sa pag-iwan ni Kalingap Dan kay Medit. Parang naramdaman ko ang sakit. Pero strong na talaga si Medit. Yes, di ba? Kumbaga lilipas din naman yan, guys. At minsan, nangyayari yon, pero it will teach you na maging malakas, maging matibay sa hamon ng buhay. For me, agree ako din strong si Medit. Boy, oh Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, oh Mr. Dream Boy, lagi kang nasa... Sabi ni Julieta Mariano, reality lang tayo. Kasi nag-vlog si Medit against rules ng Kalingap. Iyon. Kaya pinistop ang love team nila ni Dan. Walang kasalanan si Dan. Need niyang isumunod sa Kalingap. Ang hindi lang tama ay binigla nila si Medit. Move on na tayo. Masaya na si Medit. Di ba? Di ba? Real talk yung guys. At si Dan, guys, wala din niya control yan eh. Actually, ang upload ng love team kay Kalingap Pro. Di ba gagawa ba si Kalingap Dan do? Sa kapinsan niya yon, di ba? Director lang masusunod tsaka producer. Pero anyway guys, di ko na makita yung isang magandang ano yung sinabi niya. Pero anyway guys, sana maging ano na to, stop na tayo. Move on na lang tayo, di ba? So, para sa akin, mas maganda na mag-move on tayo. Kasi, hindi rin to makakatulong guys eh. Kaya sabi ko nga guys, let's move on para sa akin, let's move on sa part ni Kalingap Dan. Let's move on sa part ni Medit. Si Medit maayos na guys. Maayos na yung ano niya, umalis sa Kalingap. At nagpo-focus na ata siya sa kanyang business at sa kanyang pag-aaral at sa kanyang YouTube channel at sa FB account. No, for me, I'm praying na maayos. Maging maayos ang kanilang career dito sa mundo ng social media. So sana po labakan po natin. At the same time, huwag po tayo mang-bash guys. Gawayahin po natin ibang Medit supporters na maayos. Tingin nyo? Maayos na maayos yung ibang comment. Yung iba lang, masakit lang magsalita. Pero alam ko guys, mas marami pa rin ang matitino at talagang mapagmahal sa kapwa. At masama po na manalangin tayo na bumaksak ang kapwa. Hindi po tama yon. Sobrang mali po nun. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo guys, no, tayo ay mag-move on, magpatawaran, at tapusin na natin yung ano na yan. Sabi nga nila, meron ng Danjoy era. Malaman man natin ang totoo about sa crop top, hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Tapos na nakaraan guys. Nagkaroon na ng Danjoy, umalis na si Medit sa Kalingap, para saan pa? So, huwag tayong pataasan ng ihi, magpakumbaba tayo sa isa't isa. At maraming salamat sa Diyos. Kung ako po ay may nasabing mali, i-correct niyo ako guys, pero sana man lang huwag kayong manlait. Pakiusap ko lang. Dahil nandito kami, ako bilang reactor, nandito po ako para magpahayag lang ng opinion. Hindi para maipag-away. Pero galit lang po ako dun sa sinasabi ng tao. Hindi yung personal. Walang personalan guys. Walang damay ng personalan. Lalo na yung mga dating relasyon ni Kalingap Dan. Huwag nyong idama yun. Ilabas po yun. At huwag kayong humatol dahil hindi kayo perfecto. Yun yung masasabi ko. Kaya maraming salamat sa Diyos sa lahat ng mga nanood at hindi nag-skip ng ads dito sa ating YouTube channel. At maraming salamat sa Diyos. At syempre, God bless kay Medit. At syempre kay Kalingap Dan. At syempre sa lahat ng mga team Kalingap, tayo po yung magkaisa at mag-focus sa adikain na makatulong sa kapwa. At maraming salamat sa Diyos, and to God be the glory guys. Bye-bye po. At tandaan nyo guys, ang taong bitter ay walang forever. Bye-bye po.